Ang mayamang dalaga ay hinamak ang mahirap na kono sa harap ng lahat. Ngunit nang umupo siya sa harap ng piano, ang ginawa niya ay nag-iwan sa lahat na hindi makapaniwala. Si Clarita ay ginugol ang umaga na napapalibutan ng MGA tauhan sa marangyang mansyon. Inaayos ang MGA detalye ng pista na magmamarka sa kanyang pagsisimula bilang tagapamahala ng negosyo ng kanyang ama. Naglakad siya sa MGA pasilyo na may tingin ng mataas na pagtingin sa sarili. Itinuturo ang MGA kakulangan sa bawat sulok. Nang tanungin ng isa sa MGA empleyado kung dadalo si Esteban sa seremonya, sumagot siya ng may paghamak. Hindi kailangang narito ang aking ama, akin ang gabing ito at nais kong ipakita sa mundo na kaya kong magdala ng bago nang hindi niya anino. Nagkatinginan ng palihim ang ilang manggagawa ngunit nanatiling tahimik. Itinuring ni Clarita ang MGA tauhan bilang MGA bagay na maaring itapon, nagrereklamo sa pagkakaayos ng MGA bulaklak, sa kulay ng MGA ilaw at maging sa menu. Bawat utos ay puno ng kayabangan at malinaw niyang ipinapakita na ang presensya ng ama ay hindi niya tatanggapin para bang hadlang ito sa kanyang landas. Samantala, ilang bloke ang layo, nakaupo si Mateo sa harap ng isang payak na restoran, ang parehong lugar na kanyang sinasandalan araw-araw upang may makain. Ang kanyang pagod na mukha at kupas na damit ay nagsasalita ng tuloy-tuloy na laban para mabuhay. Kilala siya ng tagapamahala na si Rogelio. Sa paglabas upang tingnan ang galaw ng restauran, nadatnan niyang muli ang binata roon. Mateo, wala akong gaanong maibibigay ngayon, pero maihahanda ko ang isang payak na plato para sa iyo, sabi niya ng tapat. Nagpasalamat ang binata na nakatungo ang ulo, sumagot ng, tatanggapin ko kahit ano Rogelio basta lang makatawid hanggang bukas. Maraming beses na siyang humiling ng trabaho, ngunit alam niyang walang bakante. Gayunman kahit wala ring gaanong maibigay, naaawa si Rogelio at laging nagagawa ng paraan upang may maialok. Kinikilala ang dignidad kung paano tinatanggap ng pulubi ang bawat maliit na tulong. Maya-maya, nagpasya si Clarita na pumunta sa restauran. Ang kanyang anyo ay mas nagpapakita ng layuning maglibang sa kapinsalaan ng iba kaysa sa tunay na pagnanais kumain. Pagkapasok PA lamang, nakita niya si Mateo na nakasandal sa pader, naghihintay ng anumang natirang pagkain. Lumapit siya at nagsalita ng may mapanuyang tono. Mapalad ka ngayon, ipagbabayad kita ng pagkain. Isaalang-alang mo itong regalo mula sa bagong tagapamahala ng isang malaking negosyo. Naguluhan si Mateo ngunit magalang na sumagot, maraming salamat, senyorita. Hindi ako sanay makarinig ng ganitong kabaitan. Napangiti si Clarita nang may panguuyam at nagpatuloy. Hindi naman mahal ang kabaitan at marahil maibabalik mo ito kung pupunta ka sa isang pista na gagawin ko ngayong gabi. Nais kong ipakita sa MGA mahahalagang tao na iniisip ko rin ang MGA hindi pinalad. Hindi makapagsalita si Mateo, sinusubukang unawain kung totoong paanyaya iyon. Gusto ninyo pong pumunta ako sa isang pista? Tanong niya ng may pagdududa. Tumango siya ng matatag at binigyang diin. Oo, ngunit pumunta ka ng maayos ang bihis, gamitin mo ang pinakamaganda mong damit. Isang gabi ito kung saan maaari kang makausap ng MGA makapangyarihang tao. Baka may mag-alok sa iyo ng pagkakataon. Ang kanyang MGA salita ay kumaluskos na parang pag-asa sa isang taong sanay makarinig ng puro pagtanggi. Kumislap ang MGA mata ni Mateo at sumagot, kung naniniwala kayo na maaari akong magkaroon ng pagkakataong iyon, darating ako. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming healing. Dinadala namin ang MGA kwentong ito ng libre at para manatili ito, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe. Ikomento kung anong lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Mula sa likod ng counter, pinagmasdan ni Rogelio ang tagpo. Kilala niya si Clarita at pinagdududahan ang kanyang MGA hangarin. Nang umalis na siya sa restauran, nilapitan ng tagapamahala si Mateo at nagsalita ng maingat. Ayokong sirain ang iyong kasabikan ngunit mag-ingat ka. Minsan ang MGA imbitasyong ganito ay hindi kung ano ang iniisip. Ngunit dala pa rin ng tuwa si Mateo, sumagot. Sinabi niyang maaari akong makakilala ng mahahalagang tao, baka ito na ang aking pagkakataon. Malalim ang buntong hininga ni Rogelio bago nagsabi,
Maraming beses mo nang hiniling ang trabaho sa akin at nangangako ako na kapag may bakante ikaw ang una. Ngunit ayokong pumunta ka sa pistang iyon nang hindi handa. May nakatago akong Amerikana, maaari kong ipahiram sa iyo. Sa ganoon, kahit papaano, magiging karapat-dapat ka sa okasyon. Naantig si Mateo sa hindi inaasahang alok. Gagawin mo iyon para sa akin? Tanong niyang halos hindi makapaniwala. Tumango si Rogelio, nagsabi ng, karapat-dapat ka sa higit PA sa limos, Mateo. Kung tunay na pagkakataon ng pista, dapat ay maayos ang bihis mo. Kung ito man ay patibong, kahit papaano maipapakita mong ikaw ay marangal at kagalang-galang. Nagtagal ang usapan nila na puno ng katapatan. Ikinuwento ni Mateo na pangarap niyang maging pianista, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong mag-aral at ibinahagi ni Rogelio na nakikita niya rito ang talento at determinasyon kahit sa gitna ng kahirapan. Nangako ang tagapamahala na sa gabi ay ibibigay niya ang Amerikana at kasabay ng isang ngiti binigyang diin, may tiwala ako sa iyo, anuman ang mangyari sa pistang iyon. Malalim ang pasasalamat ni Mateo at nagsabi, pupunta ako Rogelio, ipapakita kong kaya kong tumindig ng may dangal saan mang lugar. Si Clarita sa malayo ay naniwalang nakapaghanda siya ng isang palabas upang hamakin ang isang di kilalang tao sa kanyang pista. Ngunit hindi niya namamalayan na bawat detalye ng pagkikita ay nagsisimula ng isang bagay na babago sa takbo ng kanyang sariling buhay. Si Mateo, puno ng pag-asa at may tahimik na suporta ni Rogelio, ay nagsimulang maniwala na marahil bibigyan na siya ng kapalaran ng pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Mateo, dumating sa mansyon ni Clarita nang ang gabi ay maliwanag na dahil sa MGA ilaw at MGA marangyang kotse na nakapark ng sunod-sunod sa harap ng pangunahing tarangkahan. Ang terenong ipinahiram ni Rogelio ay nagbigay sa kanya ng mas marangal na anyo at pinilit niyang maglakad ng may kumpiyansa kahit alam niyang hindi iyon ang kanyang tunay na mundo. Nang tumawid siya sa bulwagan, namangha siya sa laki ng salon na pinalamutian ng kumikislap na MGA chandelier, MGA banyagang bulaklak na inayos ng maingat, at MGA mesa na puno ng pagkain. Naghihintay si Clarita malapit sa hagdanan at ngumiti nang makita siya. Sabay bigay ng tingin mula ulo hanggang paa na tila sinusuri siya. Nakikita kong nakapaghanda ka ng mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Wika niya ng malamig, na para bang natutuwa siyang subukan ito. Nagpasalamat si Mateo, pilit na nagpapanatili ng tikas, ngunit agad PA niyang dinugtungan. Huwag mong isipin na narito ka bilang panauhin. Mali ang pagkaunawa mo. Dinala ko ito para sa'yo. Magtatrabaho ka bilang tagasilbi ngayong gabi. Isipin mo na lang itong pabor, makukuha mo ang lahat ng tip. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa MGA salitang iyon. Ang pusong puno ng pag-asa ay biglang bumagal ang tibok, ngunit huminga ng malalim si Mateo. Nilunok ang pagkadismaya at tanging sinabi, kung iyan ang nais mo, tatanggapin ko. Natawa si Clarita ng may kasiyahan at iniabot sa kanya ang uniforme. Ilang minuto PA lang ang lumipas. Naglalakad na ang binata sa paligid ng salon habang binabalanse ang MGA bandeha, nagsiserve ng MGA baso ng espumante at MGA masasarap na putahe sa MGA panauhin. Kahit pinananatili niya ang tikas, sa loob-loob niya ay lubos ang kanyang kahihiyan. Gayunman nagpasya siyang hindi niya ipapakita ang anumang kahinaan sa harap niya. Nasa kasagsagan ng kasiyahan, abala ang MGA maimpluwensyang negosyante sa kanilang usapan. Nagbabatian ng pormalidad ang MGA politiko at sumasayaw ang MGA mayayamang kabataan sa tugtog ng orkestrang inupahan. Malaya si Clarita na gumagala sa paligid, laging may hawak na baso. Sa bawat hiling ng inumin, tinatawag niya si Mateo ng may pagkainip. Magdala ka ulit, wala nang lasa ang alak na ito, wika niya, at agad naman siyang naglilingkod, matiising tiniis ang kayabangan ng walang reklamo. Mabilis na nakaapekto ang alak, naging mas maluwag ang kilos niya. At ang malalakas niyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong salon, umaakit ng pansin ng lahat. Sa isang sandali, nabigla si Mateo nang lapitan siya ng isang panauhin habang nag-aalok siya ng MGA baso. Si Benigno iyon, isang kilalang gumagawa ng MGA piano. Natuwa ang lalaki sa magalang na asal ng binata at nagtanong ng kaswal, mukha kang may magandang asal kahit nagsisilbi ka.
Hindi mo ba naisip ang ibang propesyon? Sandaling nag-atubili si Mateo ngunit sumagot, "Pangarap ko pong tumugtog ng piano, Ginoo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong matuto ng formal. Paminsan-minsan ay nakakapag-practice ako sa MGA sirang instrumento na natatagpuan ko, pero wala talaga akong totoong oportunidad." Nanlaki ang mata ni Benigno at itinuro ang malaking grand piano na nakapwesto sa gitna ng salon. "Nakikita mo ba ang instrumentong iyon? Nandito lang iyon bilang palamuti dahil umatras ang inupahang pianista sa huling sandali. Isa itong napakahalagang piyesa, iilan lang sa buong mundo ang makakabili nito. Sinabi mong mahilig ka sa piano, hindi ba?" Bahagyang ngumiti si Mateo, halos hindi makapaniwala na may tunay na interes ang isang tao sa kanyang kwento. "Oo, mahal ko po ito. Hindi PA ako nakatugtog ng kasing engrande niyan, ngunit may alam akong ilang piyesa sa pandinig lang." Lalo pang nainganyo si Benigno at nagsabi, "Kahanga-hanga iyan. Hindi laging kailangan ng formal na aralin para sa talento, minsan sapat na ang tunay na pagmamahal." Sa sandaling iyon, napansin ni Clarita ang kanilang usapan at lumapit. Halatang lasing na. Pinutol niya ang usapan sa mapang-aliping tono. "Natutuwa ka bang makinig sa MGA kwento ng isang tagasilbi? Sinasabi niyang marunong siyang tumugtog ng piano, isipin mo lang." Sinubukang panatilihin ni Benigno ang pagiging magalang, ngunit nagpatuloy si Clarita, siguradong naririnig ng lahat. "Kung marunong talagang tumugtog ng piano ang mahirap na taong ito, pakakasalan ko siya. Lahat kayo ay saksi." Tumawa ang MGA panauhin, ang ilan ay nanunuya, ang iba na may nagulat sa kanyang kapal ng mukha. Napayuko si Mateo, nahihiya, at mahina niyang sinabi, "Hindi naman kailangang pagtawanan ako ng ganito." Ngunit hindi hinayaan ni Benigno na doon na matapos ang lahat. Mahigpit niyang tiningnan si Clarita at sinabi, "Kung may tapang siyang sabihing marunong siya, bakit hindi natin siya hayaang magpatunay? Wala akong nakikitang problema." Nagsimulang umayo ng iba pang panauhin, nagbubulong ng MGA salitang suporta. Si Clarita, kontento sa palabas na nilikha niya, ay nag-cruise ng MGA braso at idineklara, "Sige, subukan niya para makita ng lahat na isa lamang siyang huwad." Namula ang mukha ni Mateo, nag-aalangan sa pagitan ng kahihiyan at ng matinding pagnanais na patunayan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa piano, nanginginig ang MGA kamay at mabilis ang tibok ng puso. Hinikayat siya ni Benigno sa pamamagitan ng isang kumpas sabay bulong, "Ipakita mo kung ano ang kaya mo, huwag kang matakot." Si Clarita naman ay nanatiling malapit, handang tumawa sa oras ng kanyang pagkakamali. Lumapit ang MGA panauhin, bumuo ng bilog sa paligid ng instrumento, at sabay-sabay na naghintay ng tahimik. Umupo si Mateo sa bangko, huminga ng malalim at inilagay ang MGA daliri sa MGA tekla. Ang buong salon ay napuno ng tensyon. Itinaas ni Clarita ang kanyang baso ng alak na tila nakahanda ng mag-toast para sa kabiguan na kanyang inaasahan, ngunit ipinikit ni Mateo ang kanyang MGA mata at nagsimulang tumugtog, determinado na huwag umatras sa harap ng kahihiyan. Ilang sandali munang nakapikit si Mateo bago nagsimulang tumugtog. Dumausdos ang kanyang MGA daliri sa MGA tekla ng piano ng may nakakagulat na kumpiyansa at agad na bumalot ang MGA unang nota sa salon. Ang katahimikan ng MGA panauhin ay napalitan ng paghanga nang makilala nila ang malambot at maselang melodiya. Tumango si Benigno bilang tanda ng respeto na pagtantong tunay na talento ang kanyang nasaksihan. Si Clarita na kanina'y natutuwa PA ay napatigil sa pagtawa nang makilala ang tugtugin. Iyon ang parehong musika na paulit-ulit na pinapakinggan ng kanyang ina sa bahay bago ito pumanaw. Imposible. Mahina niyang bulong na may pagkabigla, mahigpit na hinahawakan ang baso ng alak. Nakapako ang MGA tingin kay Mateo na tumutugtog ng may matinding damdamin na para bang bawat nota ay may dalang bahagi ng kanyang buhay. Nagbubulungan ang MGA bisita, pinupuri ang hindi inaasahang galing ng isang taong hanggang kanina lang ay nag-aalok ng MGA bandeja. Hindi siya basta-bastang waiter, wika ng isang negosyante, humanga. Isa pang bisita ang nagdagdag, isang nakatagong talento walang nakahula. Pati si Esteban na dumating ng palihim ng hindi ipinakilala ay lumapit sa bulwagan at nanuod mula sa malayo. Namuo ang luha sa kanyang MGA mata,
nang mapansin niyang ang piyesang pinili ay eksaktong paborito ng yumaong asawa, isang bagay na nagdala ng masakit ngunit nakakaaliw na MGA alaala. Si Clarita, na lasing na, ay nakaramdam ng pagkakanulo sa sitwasyon. Ayaw niyang mapunta ang atensyon kay Mateo, lalong hindi niya gustong may magkumpara nito sa kanyang ina o sa alinmang alaala ng nakaraan. Lumapit siya sa piano na pasuray-suray at malakas na sinabi, "Tama na, sapat na ang nakita natin. Huwag mong gawing mas malaking palabas ito kaysa nararapat." Patuloy na tumutugtog si Mateo, hindi nagpapayanig. Itinaas ni Clarita ang kanyang baso bilang pangaasar at sa isang pabiglang kilos ibinuhos ang alak sa MGA tekla ng piano. Mabilis na kumalat ang pulang likido, dinumihan ng napakamahal na instrumento. Nabigla ang buong bulwagan. Napahawak si Benigno sa kanyang ulo, takot sa pinsala. "Clarita, anong ginawa mo?" tanong niya nang may pigil. Sinusubukang huwag gawing mas lantad ang kahihiyan. Napatulala ang MGA bisita. Ang ilan ay umurong ng ilang hakbang at biglang huminto ang musika nang alisin ni Mateo ang kanyang MGA kamay sa teklado. Si Clarita, kinakabahan, ay napatawa ng pilit. "Aksidente lang, huwag gawing drama. Malilinis ang pianong ito, hindi ito katapusan ng mundo." Huminga ng malalim si Benigno at imbes na pagalitan siya sa harap ng lahat, nagpa siya na tapusin ang okasyon ng marangal. "Migi kaibigan, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo, ngunit sa tingin ko kailangan ng magpahinga ng ating punong abala. Tapusin na natin dito upang iwasan ang dagdag na kahihiyan." Nagkatinginan ng MGA bisita, ang ilan galit, ang iba bigo lamang. Isa-isa silang nagsimulang umalis sa bulwagan, nagbubulungan tungkol sa hindi inaasahang takbo ng pagtitipon. Nanatili si Esteban sa isang sulok, tahimik, hindi nagpakilala, pinagmamasdan ng lahat na may mabigat na anyo. Si Clarita, ramdam ang kahihiyan, ay sinubukang magpanggap. "Hindi niyo kailangang umalis agad, marami PA tayong alak." Ngunit walang nakinig. Si Mateo, hindi nagreklamo, ay tumayo mula sa upuan at kumuha ng tuwalya upang tulungan ang MGA tauhan sa paglilinis ng gulo. Kahit naalipusta, pinili niyang kumilos ng may dangal. Habang pinupunasan niya ang piano, lumapit si Clarita na may mapanuyang ngiti. "Mukhang may utang na akong kasal sa iyo ngayon, hindi ba? Iyon ang ipinangako ko kung mahusay kang tutugtog." Matatag na tumingin si Mateo at sumagot, "Hindi ako interesado sa ganitong pangako. Kailanman ay hindi ako makikisama sa isang babaeng natutuwa sa pagyurak sa iba." Napatawa ng malakas si Clarita. Pilit tinatago ang sakit ng pagtanggi. "Huwag kang magsalita na para bang nakahihigit ka sa akin, isa ka lang pulubing nakabihis na waiter." Tugon niya. Nanatiling kalmado si Mateo, ngunit malamig ang kanyang tinig. "Mas pipiliin ko pang maging pulubi at panatilihin ang aking dangal kaysa mamuhay sa karangyaan ng walang paggalang sa iba." Umalingaw-ngaw ang MGA salita sa halos walang lamang bulwagan at ang ilang manggagawa na naglilinis PA ay nagkatinginan na may pagsang-ayon. Bago siya umalis, sinubukan ng isa sa MGA waiter na ibigay kay Mateo ang MGA tip na naipon sa magdamag. Pinagmamasdan ni Clarita mula sa malayo, umaasang tatanggapin niya ito bilang tanda ng pagpapasakop. Ngunit ibinalik niya ang pera at sinabing, "Iyo na, mas kakailanganin mo iyan upang makatulong sa pagbabayad sa pianong sinunog mo." Tumama ng matindi ang MGA salita kay Clarita. Nanatili siyang tulala, hindi agad nakasagot. Lumakad na si Mateo papunta sa labasan. Inaayos ang ternong hindi na mukhang elegante matapos ang mahabang gabi. Pagdaan niya sa pinto, narinig PA niya ang tinig ni Clarita, galit na galit. "Pagsisisihan mong nagsalita ka ng ganyan sa akin." Hindi siya sumagot, nagpatuloy lamang bitbit ang katiyakang napanatili niya ang kanyang dangal sa gitna ng kahihiyan. Naiwan si Clarita sa bulwagan, nagngingit-ngit. Habang binalot ng katahimikan ang mansyon na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng MGA bisita. Naglalakad mag-isa si Mateo sa madilim na kalsada nang marinig niyang may kutseng dahan-dahang papalapit. Tumigil siya nang mapagtantong si Rogelio iyon na ibinaba ang bintana at tinawag siya. "Sakay ka, Mateo. Ayokong matulog ka na naman sa lansangan matapos ang pinagdaanan mo ngayong gabi," wika nito ng matatag. Sandaling nag-alinlangan ang binata,
ngunit pumayag at sumakay sa sasakyan. Pinaharurot ng gerente ang kotse at makalipas ang ilang minutong katahimikan, nagsalita ito ng taos-puso. Kanina hapon kinausap ko ang ilang tauhan at nagpasya akong magbukas ng pwesto bilang katulong sa paglilinis sa restaurant. Hindi ito trabahong pangarap, pero marangal at maaaring maging simula para sa iyo. Gusto kong tanggapin mo dahil alam kong magsisikap ka ng higit PA sa iba. Namilog ang MG mata ni Mateo at sagot niyang puno ng emosyon. Hindi PA ako nagkaroon ng taong naniwala sa akin ng ganito, Rogelio. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ito, nangangako akong magtatrabaho ng buong puso at dedikasyon. Tumango ang gerente na kontento at nagdagdag, kaya't desidido na ako at ayokong giniginaw ka sa lansangan habang sinisimulan mo ang bagong yugto. Sa bahay ko may kwartong panauhin, simple ngunit marangal. Maaari kang manatili roon hanggang makapag-ipon ka at makahanap ng sarili mong lugar. Halos hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang narinig. Gagawin mo yan para sa akin? Wala akong maibabayad para gantihan ang ganoong kabutihan. Anya, ngunit pinutol siya ni Rogelio. Gantihan? Ang kailangan mo lang ay magpatuloy ng may dangal, sapat na iyon. Bukas ng umaga, sisimulan mo ang iyong bagong rutina. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng kotse, sa ibang bahagi ng lungsod, ay nagsimulang kumalat ang pangalan ni Clarita sa paraang hindi kaaya-aya. Isa sa MGA bisita ang nakapag-record ng sandali nang siya, dala ng galit, ay ibinagsak ang baso ng alak sa piano. Ang video na in-upload sa MGA social media ay kumalat sa loob lamang ng ilang oras. Ipinakita ng MGA imahe hindi lamang ang kahihiyan, kundi pati na rin ang hindi inaasahang talento ni Mateo na pinapurihan ng MGA naroon bago nagsimula ang gulo. Sunod-sunod ang MGA komento, pinupuri ang tapang at galing sa musika ng binata habang kinokondena naman ang kayabangan ng tagapagmana. Ang kabataang ito ay karapat-dapat mabigyan ng pagkakataong magningning, sulat ng ilan. Ang iba na may nang aasar, hindi nabibili ng pera ang ugali at patunay ito sa bidyong ito. Nagising si Clarita kinabukasan na puno ng mensahe at notifikasyon ang kanyang telepono. Nang matanto niyang siya'y naging paksa ng MGA biro at batikos, namutla ang kanyang mukha. Hindi ito maaaring mangyari. Sinisiraan nila ako, galit niyang wika, sabay ihagis ng aparato sa kama. Sinubukan niyang tawagan ang ilang makapangyarihang kaibigan, ngunit karamihan ay umiwas na sumagot. Ang ilan namang nagbalik ng tawag ay nagsalita ng malamig, para bang ayaw nang maiugnay sa kanyang pangalan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, tahimik na pinanood ni Esteban ang video. Ang lalaki na dati lumalayo sa MGA desisyon ng anak ay nakaramdam ng matinding hiya. Tinawag niya ang kanyang MGA tagapayo at mariing idineklara. Simula ngayon, hindi na si Clarita ang sasagot para sa negosyo ng pamilya. Pinatunayan niyang wala PA siyang sapat na hinog para katawanin ang ating pangalan. Ako ang muling mangunguna sa pamamahala ng kumpanya. Nang tanungin kung bibigyan PA ba niya ng pangalawang pagkakataon ng anak, malamig siyang tumugon. Kailangan niyang matuto sa MGA kahihinatnan. Hanggat hindi niya nauunawaan ang halaga ng pagpapakumbaba at paggalang, wala na siyang pribilehiyo. Mabilis na nakarating ang balita kay Clarita. Sinuspinde siya ng ama at pinutol ang MGA credit card na walang limitasyong ginagamit niya noon. Ang natira na lamang sa kanya ay isang baon na mahigpit na kontrolado, malayo sa karaniwang nakasanayan. Nang marinig niya ang pasya, siya'y napahagulhol. Hinahamak ako ng sarili kong ama sa harap ng lahat, sigaw niya. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang siya ang nagkamali. Gayunman, pinili niyang pakainin ang poot, sinisisi si Mateo at ang MGA bisitang nagpalaganap ng video. Habang si Clarita ay lumulubog sa kahihiyan, si Mateo na may nakakaranas ng isa sa MGA, bihirang sandali ng pag-asa sa kanyang buhay. Naninirahan sa silid pang bisita sa bahay ni Rogelio, nakahiga siya sa malambot na kama sa unang pagkakataon sa maraming taon. Bago makatulog, nagsabi siya ng may pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat, Rogelio. Nangangako ako na hindi kita bibiguin. Habang nag-aayos ng MGA kumot, ngumiti ang tagapamahala at nagsabi, ang buhay ay binubuo ng MGA bagong simula, Mateo.
Samantalahin mo ito dahil alam kong mas marami kang maibibigay kaysa iniisip mo. Habang ang binata ay nakatagpo ng pansamantalang tahanan at pagkakataon para sa marangal na trabaho, si Clarita naman sa kanyang tahimik na mansyon ay humaharap sa kalungkutan. Ang MGA pasilyong dati puno ng MGA panauhin ay ngayoy tila malamig at hungkag, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng sino mang handang ipagtanggol siya. Ilang araw nang nasa restaurant si Mateo at unti-unting nagkakaroon ng bagong ritmo ang kanyang buhay. Gumigising siya ng maaga, tinutulungan si Rogelio na buksan ang pinto. Inayos ang MGA mesa, nagwawalis ng sahig at nag-aalok pang tumulong sa kusina kung kinakailangan. Kahit simpleng gawain lamang, tinatrato niya itong seryoso. Para bang iyon ang pinakamahalagang trabaho sa mundo. Napansin ng MGA customer ang kanyang dedikasyon at may ilan pang nagsabi kay Rogelio. Ang binatang ito ay tila masaya na nandito lamang, bihira ang makakita ng taong nagtatrabaho ng ganito kasipag. Ngumingiti lamang ang tagapamahala, batid niyang ang bagong simula na ito ay mahalagang hakbang para sa kaibigan. Sa gabi, kapag umuuwi sila, naghahanda si Rogelio ng pagkain at iginigiit na si Mateo ay maupo sa mesa bilang kapantay. Sa isa sa MGA usapang iyon, sinabi ng tagapamahala, "Nakikita kong nagsusumikap ka ng higit PA sa inaasahan at mabuti iyon, pero hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin, Mateo. Ang mahalaga ay manatili kang tapat at masipag." Matatag na sagot ng binata, "Hindi lang ito para sa iyo, Rogelio. Para rin ito sa akin. Gusto kong tumingin sa salamin at maalalang hindi ko sinayang ang pagkakataong ibinigay sa akin. Bawat pinggang hinugasan, bawat mesang inayos ay tagumpay para sa isang taong dati walang-wala." Ilang araw pagkatapos, pagbalik mula sa restaurant ng pagod, nadatnan ni Mateo ang isang sobre sa ibabaw ng kama. Ang sulat kamay ay Pino, iba sa nakasanayan niyang makita. Maingat niyang binuksan at nagsimulang magbasa. Habang lumilipas ang bawat linya, nanlalaki ang kanyang MGA mata. "Mahal na Mateo, ako si Benigno. Nasa pista ako kung saan ka tumugtog at lubos akong humanga sa iyong talento. Nais kitang imbitahan na lumahok sa serye ng MGA konsyerto, kung saan maaari mong ipakita sa publiko ang iyong kakayahan at higit pang mapaunlad ang iyong karera bilang pianista. Hinihintay ko ang iyong tugon." Paulit-ulit niyang binasa ang paanyaya, hindi makapaniwala. "Isang taong tulad niya ang nag-anyaya sa akin. Para itong panaginip," bulong niya, habang inilapag ang papel sa kama at ipinasada ang kamay sa kanyang mukha. Kinabukasan, dinala niya ang liham kay Rogelio. Naupo siya sa maliit na sala at iniabot ang sobre, nagsasabing may alinlangan. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mukhang isang natatanging pagkakataon, pero kakasimula ko lang dito sa restaurant. Ibinigay mo sa akin ang tirahan. Ibinigay mo sa akin ang trabaho. Paano ako makakatalikod ngayon?" Binasa ni Rogelio ng mabuti, itinaas ang tingin at seryosong nagsabi, "Kilala ang taong ito, Mateo. Kung naniniwala siya sa iyo, ibig sabihin may nakita siya na hindi nakikita ng karamihan. Hindi ito pangkaraniwang imbitasyon, ngunit naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan." Iginiit ng binata, "Ayokong isipin mong wala akong utang na loob. Ang trabahong ito ay mas mahalaga sa akin kaysa kahit ano. Ito ang unang beses na naramdaman kong kabilang ako sa isang bagay." Ang iwanan ito ay tila mali. Nanatiling tahimik si Rogelio ng ilang segundo, pagkatapos ay sumandal sa upuan at huminga ng malalim. "Mateo, may isang bagay na hindi ko PA nasasabi sa iyo. Ang posisyong inalok ko sa restaurant ay hindi talaga umiiral. Wala talagang bakanteng trabaho. Inimbento ko lang ang posisyong iyon para magkaroon ka ng dahilan upang maniwala na kaya mong bumangon. Ako ang nagbabayad ng sahod mo mula sa sarili kong bulsa. Ginawa ko ito dahil alam kong kung walang tulak, hindi mo mahahanap ang lakas para maniwala sa sarili mo." Napatigil si Mateo, nakatitig sa kaibigan nang hindi alam kung paano tutugon. "Ginawa mo lahat ito para sa akin nang hindi humihingi ng kapalit. Ibig sabihin, nagtatrabaho lang ako dahil inimbento mo ang trabahong iyon?" Tanong niya na halos maputol ang tinig. Tumango si Rogelio at ipinaliwanag, "Oo, at uulitin ko, PA. Ayokong isipin mong ito'y awa.
Kailangan mong maniwala na may halaga ka. Ngunit ngayon, ang imbitasyong ito ang patunay na tama ako. Panahon na para tanggapin mo dahil hindi pwedeng itago ang talento mo sa paghuhugas lang ng pinggan. Sa entablado ka nababagay, hindi sa kusina. Tumulo ang luha sa mukha ni Mateo habang tumayo at niyakap ang kaibigan ng mahigpit. Hindi ko inakalang makakahanap ako ng taong ganito kageneroso. Binago mo ang buhay ko, Rogelio. Kung tatanggapin ko ang alok na ito, gagawin ko iyon para parangalan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan, sabi niya habang humihikbi. Ngumiti ang manager at sumagot, kung ganoon ituloy mo. Kailangan ng mundo na makilala ang pianistang nakita ko noong gabing iyon. Nandito lang ako, palagi kang ipagdarasal. Habang nabubuhay si Mateo sa sandaling iyon ng pag-asa, si Clarita naman ay humaharap sa MGA araw na lalong nagdidilim. Patuloy ring umiikot ang kahihiyang dulot ng video sa MGA social network at ngayon nawala na ang kapangyarihan ng posisyong nawala sa kanya. Tila lumiit ang kanyang buhay. Nagpasya siyang puntahan si Esteban sa opisina, umaasang makukumbinsin niya itong magbago ng isip. Pumasok siya sa silid na pilit ipinapakita ang kababaang loob at nagsimula. Ama, alam kong nagkamali ako, pero kabado lang ako nung gabi ng pista. Isang hindi magandang sandali lang iyon, hindi ko nararapat na maparusahan ng ganito. Kailangan ko ang posisyon, kaya kong patunayan na natuto na ako. Dahan-dahang isinara ni Esteban ang hawak na folder ng MGA dokumento at tumitig sa kanya. Hindi ito tungkol sa isang pagkakamali lang, Clarita. Ito ay tungkol sa paraan ng pamumuhay mo. Inisip mong ang kayamanan ay pahintulot para hamakin ang iba. Hindi iyon pamumuno, kundi pang-aabuso. Hindi ko matatanggap na ang may apelidong katulad ko ay uugali ng ganyan. Pilit na sumagot si Clarita. Pero kaya kong magbago, kailangan ko lang ng isa pang pagkakataon. Nanatiling matatag ang tinig ng ama. Wala kang makukuhang posisyon hanggang hindi mo napapatunayan sa pamamagitan ng gawa na kaya mong rumespeto sa iba. Gusto kong makita kang kumukuha ng tiwala ng totoo nang walang kayabangan. Hanggang doon, mabubuhay ka lang sa allowance na itinakda ko at wala ng iba, PA. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang MGA paa. Ibinababa mo ako sa harap ng lahat, umiiyak niyang sabi. Ngunit tinapos ni Esteban ang usapan. Ipinapakita ko lang na ang pangalan mo ay hindi panangga laban sa MGA kahihinatnan. Kung nais mong respetuhin, matututo kang hanapin mag-isa ang daan. Lumabas si Clarita na may galit at hiya sa mukha. Sa unang pagkakataon na pagtanto niyang hindi siya kayang protektahan ng ama laban sa sarili niya. Sa parehong araw maingat na itinago ni Mateo sa bulsa ang liham ni Benigno, pakiramdam niya ay malapit nang magbago ang kanyang buhay. Habang pinagmamasdan siya, sinabi ni Rogelio ng mahinahon, "Ngayon ay nasa iyo na, Mateo. Ikaw ang kailangang gumawa ng susunod na hakbang." At ang binata, bagamat emosyonal, PA, ay sumagot, "Ipinapangako kong hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo rin." Huminga ng malalim si Mateo bago sagutin ang liham ni Benigno. Desidido na siya, tatanggapin niya ang imbitasyon. Nang sabihin niya ito kay Rogelio, siniguro niyang malinaw. Hindi madaling iwan ang restauran, pero alam kong ito ang pagkakataon ng buhay ko. Gusto kong malaman mong nandito lang ako dahil naniwala ka sa akin. Ipinatong ni Rogelio ang kamay sa kanyang balikat at sumagot, "Sinabi ko na sa iyo, Mateo, ito ang tadhana mo. Palaging bukas ang pinto ng restauran, pero ang lugar mo ay sa entablado. Huwag kang matakot ipakita sa mundo ang kaya mong gawin." Naganap ang unang pagtatanghal makalipas ang ilang linggo sa isang maliit na teatro at pumasok si Mateo sa entablado na nakasuot ng simpleng Amerikana. Ngunit may tikas ng taong hindi na ang dating namamalimos sa lansangan. Sa pagtugtog niya, natahimik ang buong madla at sa huli ay pinapalakpakan siya ng nakatayo. Sa MGA sumunod na araw, nagsimulang maglabas ng MGA artikulo, ang MGA lokal na pahayagan tungkol sa dating pulubi na pianista na nagpapaantig ng damdamin ng marami sa kanyang kwento ng pagbangon. Kumalat ang pangalan niya sa mas malalaking lugar at dumagsa ang MGA bagong imbitasyon para sa MGA pagtatanghal. Habang binubuo ni Mateo ang landas na iyon, napansin ni Rogelio ang isang bagay na kakaiba sa kanyang restauran.
Dumadating ang MGA customer hindi lang para kumain, kundi para makita ang lugar kung saan nagsimula ang bagong buhay ng pianista. Ang ilan ay humihiling na makausap siya, ang iba na may sinadyang batiin ang manager at sabihing hinahangaan nila ang kabutihang loob na ipinakita niya. Dahil dito malaki ang itinaas ng kita. Sinabi ni Rogelio sa kanyang MGA tauhan, hindi ang pagkain ang nagbago, kundi ang kwento na kasama ng bawat plato. Ang tagumpay ni Mateo ay nagbigay liwanag sa ating lahat. Alam niyang ang kasaganaan ng restauran ay nakaugat sa tapat na pagkakaibigang nabuo nila. Sa kabilang banda, patuloy na namumuhay si Clarita sa hiya at kawalan ng kapangyarihan. Muling kinuha ni Esteban ang pamumuno ng kumpanya at ginugol ang karamihan ng oras sa mahigpit na pagbabantay sa MGA negosyo, naglalagay ng mabibigat na limitasyon sa anak. Nang sinubukan niyang muli na kumbinsihin ang ama na kaya niyang humawak ng responsibilidad, tinanggap niya lang ang malamig na tingin at maikling sagot. Kailangan mong patunayan sa gawa na nagbago ka, Clarita. Hindi na sapat ang MGA salita. Kaya't namuhay siya sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagbabantay, walang kalayaan na gumawa ng mahahalagang desisyon habang nakikita ang MGA kaedad niyang umaabot sa MGA posisyon ng pamumuno at siya na may naiwan na bitbit ang pait ng pagkawala ng katayuan. Lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng MGA landas sa isang natatanging gabi. Nang tumugtog si Mateo sa isang mas malaking teatro na ngayoy puno ng manonood at may presensya ng mahahalagang personalidad. Si Esteban, na sabik masaksihan ng talento ng binatang naka-impress sa lahat, ay nagpasya na dumalo ng palihim. Naroon din si Clarita, nakaupo sa isang balkonahe, ngunit pinili niyang huwag lumapit kanino man upang iwasan ang mapanuring MGA tingin. Nang maupo si Mateo sa harap ng piano, inanunsyo niyang iaalay niya ang piyesa sa alaala ng isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, ngunit nalaman niyang naging inspirasyon sa marami, ang ina ni Clarita. Nais kong parangalan ang isang taong nagmahal sa musikang ito at nag-iwan ng matinding alaala sa MGA na kakilala sa kanya, wika niya ng may pagpapakumbaba. Umalingaw-ngaw ang unang MGA nota at agad na nakaramdam si Esteban ng paninikip sa dibdib. Nakilala niya ang melodiya na walang tigil na pinapakinggan ng asawa at ipinikit ang kanyang MGA mata, nilamon ng emosyon. Mahinang bulong niya, narito siya, para bang bumalik siyang muli. Nahulog ang publiko sa matinding damdamin ng interpretasyon. Pagtatapos, sabay-sabay na tumayo ang buong teatro sa malakas na palakpakan. Palihim na pinahid ni Esteban ang luha, humanga hindi lamang sa talento, kundi pati na rin sa kadakilaan ng kilos. Naisip niya ang binatang ito na walang-wala ay nagpakita ng higit na dangal at puso kaysa sa sarili kong anak na nabigyan ng lahat at winaldas. Si Clarita mula sa balkonahe ay nanood na may mapait na ekspresyon. Alam niyang ang parangal ay refleksyon din ng kanyang sariling pagkukulang at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ng malalim ang bigat ng kanyang MGA pagkakamali. Pagkatapos ng pagtatanghal, nasa lubong ni Mateo si Rogelio sa likod ng entablado. Niyakap siya ng gerente at may pagmamalaking sinabi, "Alam kong darating ang araw na ito, ngunit aaminin kong mas nakakaantig makita ito ng harapan kaysa sa aking inasahan. Hindi ka lamang isang pianista, Mateo, isa kang huwaran ng buhay." Ngumiti ang binata at tumugon, "At wala sanang nangyari kung wala ka. Ang ating pagkakaibigan ang aking pinakamahalagang kayamanan. Maaaring mapasakamay ko ang MGA entablado, ngunit alam kong ikaw ang aking matibay na sandigan." Namumuo ang luha sa MGA mata ni Rogelio at idinugtong, "Kaya magpatuloy ka, kaibigan, at isama mo ang ating kwento sa bawat notang iyong tutugtugin." Habang tumitibay ang pagkakaibigan, iniwan ni Clarita ang teatro nang hindi kinausap ang sinuman. Naglakad siya sa MGA pasilyo nang nakayuko ang ulo, dama ang agwat sa pagitan niya at ng binatang minsang tinangka niyang hamakin. Sa kanyang kalooban, nagsimulang umusbong ang pagsisisi, ngunit hindi PA ito umaabot sa pagbabagong kailangan. Nasa harap siya ng isang buhay na humihingi ng pagpapakumbaba upang muling maitayo, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa gayon, naging malinaw ang kapalaran ng bawat isa. Si Mateo, na dating pulubi,
ay naging simbolo ng dangal at talento. Kinikilala ng MG manunood at iginagalang dahil sa kanyang pagkatao. Si Rogelio, ang kaibigang naniwala sa kanya, ay nakitang umunlad ang kanyang restaurant bilang bunga ng kabutihang kanyang ipinamalas. Si Clarita, na minsang arogante at makapangyarihan, ay humaharap ngayon sa MGA bunga ng sariling pagpili, namumuhay ng limitado at nasa ilalim ng mapanuring MGA mata ng ama, sa pilitang tinatanggap ang kahihiyan ng isang pangalang hindi na nagbibigay ng respeto. Salamat sa pagdating hanggang dito. Sa isang mundong maraming sakit ang dumaraan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakagalaw sa iyo ang kwentong ito, iwan ang iyong pagsuporta. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy naming dalhin ang MGA totoong salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaring tila maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.